Una po sa lahat, ako'y babati muna sa inyo ng isang magandang tanghali sa inyong dalawa, no? Tanong ko lang muna sa inyo, no? Para sa inyo pala, ano ba ang pinaka-nakakatakot pa sa inyo sa tingin nyo? Pag-ibig ba, utang sa pera, o kamatayan? Para sa iyo, ano ba ang pinaka-nakakatakot dito at bakit? For me po is kamatayan po. Kasi Bakit? po, natatakot po talaga ako sa ganun po. Kasi bakit kailangan pa po nating mamatay kung ma-enjoy na din po naman natin yung buhay natin? Paano po pala kung nagawa ko na po lahat pero parang ayoko pa pong pumunta sa part na yun? So, hindi lang po ako ang natatakot. Natatakot din po ako para sa mga mahal ko sa buhay at sa magiging future ko. Kasi madami pong what if ang pumapasok sa isip ko na what if may magawa ako pero dun lang ako sa part na yun. What if may papel ako sa mundong to pero mawawala lang din pala ako. Ikaw naman. For me po is utang po kasi dumadating naman po tayo sa punto ng kamatayan, which is normal naman po yun sa isang tao. At pag-ibig naman po is parang ang pag-ibig po is hindi lang po siya about sa partner, it's about friendship, family, and friends. So for me po, is ang pinaka nakakatakot po is utang po kasi syempre mahirap po kapag umuutang ka po ng pera sa ibang tao, lalo na hindi mo po alam or hindi mo po alam yung specific time kung kailan mo po mababayaran. So ayun lang po. Pero ito, no, sa tingin nyo po ba, kinakailangan ba natin talaga ng pera sa panahon ngayon para tayo humaba ang buhay natin? For me po, yes. Kasi sa panahon po natin ngayon is tumataas na po ang bilihin natin ngayon. Hindi na po natin magagamit ang piso pambili ng candy kasi sobrang tumataas na po talaga ang mga bilihin ngayon. Parang hindi po tayo mabubuhay nang wala po tayong perang ginagamit pambili sa mga bagay na kailangan po natin sa araw-araw. So, yun lang po. Ikaw naman. Yes din po kasi po sa panahon po ngayon, pero for me po kasi sa akin depende, pero po dahil nga sa panahon po ngayon na mga kumakalat po na issue, parang mas kailangan nga po natin ng pera dahil sa mata po ng iba, pag wala ka pong pera, mahina ka. Pero pag may pera ka po, kaya nyo pong gawin yung lahat ng gusto nyo. Mabibili nyo po yung mga needs nyo po para sa pamilya nyo. Kaya for me po, mas mabubuhay po pag may pera po. Naintindihan ko naman nun. I think familiar mga kayo siguro sa mga nangyayari ngayon sa balita, no? Lalo na pagtaas ng presyo ng petrolyo, ang mga walang katapos pang gera pa sa gitnang silangan or Middle East. Curious lang naman ako, no? Okay lang po maging honest, okay mag-alala, no? Minsan ba sa sarili nyo, parang gusto nyo nang lumayas dito sa Pilipinas dahil sa mga ganitong nangyayari or gusto nyo manatili dito sa tingin nyo? Yes po, gusto ko. Una pa lang po, nung nakita ko po na grabe po parang pag may bagong president po is parang hindi na nga po talaga umuunlad yung Pilipinas. So parang naisip ko na gusto ko one day if sumakses ako, gusto ko po talagang umalis sa Pilipinas kasi bakit pa ako nandito kung ganito lang din naman yung pinapaikot yung Pilipinas. Kasi di ka nga po, mayaman po tayo eh. Ang kaso nga lang po is gawa nga lang po ng corruption. Kaya parang naisip ko po, proud po ako na Pilipino ako, pero gusto ko din po sa sarili ko na umalis po dito sa Pilipinas. Ikaw naman. For me po, kung darating man po yung future, mas pipiliin ko po umalis sa Pilipinas kasi wala po tayong good governance eh. So, if magkakaroon man po tayo ng maayos na gobyerno, siguro po magstay ako sa Pilipinas. Pero sa thinking ko po ngayon, na nakikita ko po yung mga nangyayari ngayon sa ganitong age, naisip ko po na umalis sa Pilipinas kasi feeling ko po, wala po akong future if magstay po ako dito. Yun lang. Pero ito naman, no? Sa tingin niyo po ba patas ba ang buhay o hindi patas base sa nakikita niyo sa paligid? For me po, hindi po patas yung nangyayari dito sa bansa natin. Kasi po, if tumingin po kayo sa paligid, yung mga mahihirap mismo, yung pinapahirapan po lalo. Which is, hindi na po dapat. For example po, yung mga nababalita po ngayon na nagnakaw po ng gatas, gano'n. So, ang simple po ng bagay na yun, pero grabe po yung mga nagiging epekto nun sa ibang tao na kailangan po nila makulong. Pero kapag dating naman po sa mga politiko na nakaupo sa mga upuan nila, hindi po nagkakaroon ng justisya. So, hindi po patas para sa akin. Ikaw naman. Hindi din po patas kasi po, makikita nyo lang naman po, kung magbamasid po kayo sa paligid, pag makikita nyo may mahirap, minsan nga po mayroon pong balita na shirtless lang po siya pero grabe po, pinaano agad. Samantalang yung mga nakaupo po, like literal na
makikita nyo na, alam nyo na, may ebidensya na at lahat-lahat, Mm. pero gumagawa po sila ng paraan para lang po matakpan yung gusto nilang matakpan. Like, sobrang unfair po talaga kasi makikita nyo naman po, mahirap po at mayaman. Ang mahirap lagi po nasa baba, hindi po tumataas. Samantalang po ang mga mayaman, lagi po sila yung nasa taas at sila pa po, ang tingin pa po nila sa atin, para lang po tayo mga dumi sa mga pinagdadaanan nila. Naiintindihan ko naman talaga at yun, yun naman nakakalungkot naman talaga. Lalo na tayo yung mga Pilipino, gusto naman tayo talaga ng pagbabago naman talaga sa ating bansa. No? Pero ganito, no? Halimbawa, bigyan lang natin ng ibang senaryo. Kunwari, meron tayo kukumparang dalawang tao. Huwag kayong mag-alala, wala yung kinalaman dito. Isang mabuting tao at isang masamang tao. Yung mabuting tao, maayos ang kanyang ugali, maayos ang kanyang karakter, maayos ang kanyang lahat-lahat, pero ang problema, siya ay laging sinasaktan, siya ay laging inaapi, siya ay laging iniiwan sa ere. At ang masakit pa dito, madalas yung mga to ay heartbroken. Pero mabuting tao to versus yung masamang tao, masama na yung ugali, kita-kita ang pagiging masama. At ang ginagawa nila ay lagi nilang sinasaktan ang mga mabubuting tao na wala namang kalaban-laban. Tanong ko lamang ngayon ganito, sa tingin niyo po ba napapansin yung ganyang trato na yan sa totoong buhay? Yes po, kasi po, sa katulad po nung sa mababait na madami po siyang ginagawa, pero yun nga po, lagi din po siyang sinasaktan kasi nga po, ang tingin po kasi ng iba, pag mabait ka, parang sinasabi na, ay, ano ba yan, ganyan-ganyan ka lang naman. Pero yung pagbawa, parang wala ka namang pakialam sa kanila, parang okay lang sa kanila. Pero pag masamang tao ka naman at may ginagawa kang ganyan, so parang ang iba, ang tingin ng iba is masama, ang tingin naman ng iba okay lang kasi deserve naman, ganun-ganon. Pero for me po, sobrang mali po ng ganun. Kasi mas maganda po na piliin natin yung makakabuti sa atin at sa iba po. Yun lang po. Ikaw naman. For me po, yung mga mababait pong tao kasi, lagi po nilang na-experience yun actually. So, pag mabait ka po kasi, ang tingin nila sa'yo is mahina ka. So, parang, nagkakaroon sila ng lakas ng loob na saktan ka kasi mahina ka naman, mabait ka naman. So, ayun yung nagiging way nila para saktan ka to the point na madurog ka na. So, mali po yun kasi mga tao lang din naman po tayo. May mga feelings po tayo pero hindi po tayo dapat nananakit ng kapwa natin. Pero sa side naman po ng masama, hindi po siya parang hindi po siya mas maganda kung ang masama na nga po lahat ng meron ka is itatrato mo pa ng gano'n yung mabuting tao. Lahat po tayo is may freedom na piliin yung mga bagay, yung mga taong sasamahan natin. So, para hindi ka po masaktan, piliin mo na lang din po yung taong sasamahan mo po. Ayun po. Ito naman po, no? Sa tingin niyo po ba naawa ba kayo sa mga mabubuting tao? For me po, yes, sobra po. Kasi, sobrang nakakaawa po sila to the point na parang every time makakakita po ako ng gano'n, parang pag nilalagay ko po yung sitwasyon ko sa sitwasyon nila is parang nadudurog din po ako. Kasi sobrang sakit po makakita ng ganong pangyayari na makikita mo yung isang mabuting tao na sinasaktan lang ng ibang tao na wala rin namang, wala rin namang ginagawang masama sa kanila, tapos sasaktan po sila. So parang nakaka-down din po yun if makikita po sila nasa ganong sitwasyon. Ikaw naman. Yes po, ano din po sa akin, nasasaktan din po ako. So parang, i-compare ko po siya sa mga taong nagbabayad po ng tax. So parang sila po yung mababait, samantalang masasama po is yung mga gobyerno po. So makikita naman po, sa magulang ko pa lang po, nagtatrabaho po sila, nagbabayad ng tax, pero ang nangyayari is sila na mismo ang gumagamit ng pera. So as a bata pa lang po ako, nare-realize ko na dapat pala mas pipiliin ko yung tama kaysa mali. Kasi nga, di ka nga po, tinuruan na po tayo ng mga magulang natin yan. So parang, ang iniisip ko na, grabe, kawawa pala yung mga tao na nagbabayad ng tax, pero wala lang din palang napapakinabangan. So, parang iniisip ko na, ano kaya ang feeling nila? Samantalang, ano kaya nararamdaman ng mga taong ninanakaw yung mga ganun-ganun. So, yun. Yan nga kasi di ba lahat po tayo talaga, just nabanggit ko na nga, di ba lahat talaga tayo tinuruan, kung kayo magiging mabuti ka sa kapwa mo tao, sa totoo, yung mga tao na yun, sila ang mapapahiya at sila ang mapapahamak. Hindi tayo, for example, parang baliktad. Kasi pag tayo gumagawa ng tama at sila may gumagawa ng mali, sila magtataka na mali pala yung ginagawa nila. Kaya lamang sa panahon ngayon, baliktad na. Yeah. Kapag igagawa ng mabuti, sa mata ng iba, masama ka na.
At kapag isang tayo gagawa ng masama, parang normal na lang sa lahat. Napapansin niyo yun? Yes po. Yun kasi ang problema eh. Kung ano daw nauuso, sa mata ng iba, okay lang. Kaya lamang, hindi lahat na nauuso ay laging tama. Kaya nga, nagiging komplikado talaga ang mundong ginagalawan natin. Kasi, pakikitungo lang sa ibang tao ay nagiging mahirap na. Kung tutuusin eh, para black and white lang yan. Tama o mali lang yan. Hindi para magkaroon ng iba't ibang option o mga solusyon na naging komplikado. Ngayon, para mas nyo maintindihan yan, sundan nyo na ito mas madadali kong tanong. Tanong ka lamang sa inyong dalawa. Kayo ba isang mabuting tao po? Yes po. Ikaw? Depende po sa nakakasalamuha ko po. Ito, parang confident, no? Kunwari, i-grade nyo daw sarili nyo from 1 to 10 halimbawa. 1 daw, masama daw kayong tao. Or 10, sobra daw kayong mabuti. Saan nyo po ilagay sarili nyo from 1 to 10? For me, ilalagay ko po yung sarili ko sa 7. 7, ikaw? Sa 8 po. Kala ko 6, 7. Okay lang. Okay, para sa inyo, ano ba yung sabihin ng mabuti para sa inyo? For me po, ang mabuti is pangkalahatan po siya. Everything po. Kasi po, pag tinuruan niyo po mismo ang sarili niyo maging mabuti, parang lahat ng tao sa iyo is mapapalapit, parang lahat po ng ginagawa niyo is okay po, pero pag hindi niyo po mismo tinuruan ang sarili niyo ng ganyan, hindi po, mahala na po siya, basta ganyan po. Ikaw naman. For me po, pag sinabi po nating mabuti, ito po yung kung ano ka sa sarili mo at kung ano ka sa ibang tao. So, ayun. May hindi mo yung basa ng dictionary? Tanong lang. Hindi po. Ikaw? Pero nagsasearch naman kayo kay Google or kay AI kung hindi mo alam isang salita. Opo. Ikaw? Yes po. Siyempre, ganito lang yan. Nabigyan ko kayo ng konting kalaman. No? Alam nyo ba, sabi po sa dictionary po, paano masabi na good o mabuti, ito po ay may kinalaman daw sa ugali ng isang tao. Dapat daw wala kang ginagawang masama, wala ka daw ginagawang krimen, at wala ka daw sinasaktan na tao kahit sanggol. Ngayon, kung tama talaga ang sinasabi ng dictionary, tingnan natin itong mga mas mabilis sa tanong to. Halimbawa lamang, kayo po ba ay nakapagsinungaling po sa tanan ng buhay niyo po? Yes po. Yes po. Yun ang problema, lahat po tayo guilty kasi yan ang matutulis ang bata ang magsinungaling. Kaya talaga tayo dyan ay guilty. Pero ito po, kayo ba'y nakapagnakaw ng pera o gamit sa tanan ng buhay niyo po? Halimbawa lamang, kapalapis, ballpen, barya, may napul sa daanan, di mo lang binalik, or natukso kang mangopya o magpakopya ka sa exam or quiz sa tanan ng buhay niyo po, magnakaw ng sagot. Kayo ba'y nakapagnakaw ng kahit anong halaga? Sa pagnakaw po ng mga gamit, hindi po. Pero po sa mga test, pero depende po siya kasi nga, yung iba, ganun. Pero po sa term na nagnanakaw po ng gamit or money, hindi po. Pero sa sagot, Yes. Pero hindi po na hindi alam nung pinagkakopyahan. Kasi parang grupo-grupo yan. okay. Sige, ikaw. For me po, pag dating po sa pera or bagay, hindi ko po ginagawa yun. Pero pagdating po sa exam or test, nagpapakopya at nangongopya rin po. Opo, Okay. ganun po, teamwork po. Kumbaga, Kaya ganito lang no. Kunwari lamang andyan na lang yung police station sa hindi kalayuan. Example lamang, no. Sa totoong buhay, baka tayo kinasuhan na sa pagnanakaw, hindi nga ng pera, baka ng lapis o ng sagot, kinasuhan na lang tayo. Dahil kahit nakakatawa siyang tingnan, pero dyan kasi pumapasok na pwedeng manganak. Sa maliit na bagay, pwede tayo manakaw ng malaking halaga na hindi rin namamalayan. Kasi nga, dyan po pumapasok po yung trust issue ng isang tao, di ba? Pag madali tayo matukso sa maliit na bagay, paano pa tayo pagkakatiwalaan sa malaking halaga rin? Kaya sa totoo, lahat taga tayo dyan ay guilty. Pero ito po, kayo ba'y nakaranas na magalit isang tao? for me po, yes po. Normal naman po yun sa isang tao ang magalit sa kapwa mo, lalo na't may ginawa po silang masama sa'yo. Ikaw? Yes po, pero di naman po totally yung sobrang galit po. Parang pinatawad ko lang din po siya nung nalaman ko po yung reason. Yun lang po. Pero lumalala ba ang stress nyo pag nagagalit o hindi naman po? Hindi naman po talaga kasi pag galit po talaga ako, mas inaano ko po talaga, mas, ano tawag doon? Hindi, ano tawag doon? Tagalog na, parang iniintindi ko po yung sarili ko na wag mong gawin yan kasi mas, lagi nga po sinasabi na bago mo gawin yan, pag-iisipan niyo po muna. Ikaw naman? For me po, hindi
hindi po siya nagiging stress para sa akin. Kasi kapag nagagalit po ako, hindi po dumadating sa point na dapat iisipin ko siya everyday to the point na ma-down po ako sa sobrang galit. Hindi po, kasi gusto ko po ng peace. So, pag nagagalit po ako, hindi po siya pang matagalan at hindi rin po siya nagkakos ng stress sa akin. Pero syempre kasi, kunwari lamang, halimbawa, kayo ay niloloko o sinasaktan, kunwari kayo ng isang tao, no? Syempre, kaloko naman sabihin, hindi ka nasasaktan, pero sa ng puso mo, parang gusto mo nang manampal ng tao, pero sa isip lamang, hindi mo talaga siya gagawin. Yun nga lang, maaring hindi po natin gagawin sa totoong buhay, pero baka maaring naisip na natin temporarily, sa isip lamang, so para daw tayo nakapatay ng tao, pero sa puso ng isang tao. Yung mga masasakit na salita, di ba? Kaya lamang sa totoo, kasi ang hirap talagang i-definition ng galit. Kasi ang totoo, lahat tayo nagagalit, baka minsan nakakapag-isip rin tayo kahit hindi natin intention. Kaya lamang, ang totoo, lahat agad tayo dyan ay guilty talaga, no? Pero ito po, nagagamit yung minsan ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. Halimbawa, naglalakad ka dito sa lugar na to, bigla ka nadapa, napa-OM, alam niyo na yun. For me po, hindi po. Kasi alam ko po yung boundaries eh. So, kapag when it comes about kay God po, hindi po siya basta-bastang dapat binabanggit sa walang kabuluhang bagay. So, no. So never, ikaw naman. Yes po. Ano po, minsan po pag nagugulat po ako is parang nasasabi ko po yung term na ganun po, na parang about po kay God. So, parang mali nga po yun. Pero natutunan ko na din po na wag po banggitin yung mga ganong term pag may nangyayari. Kasi parang ganito lang yun eh. Halimbawa lamang, mahal niyo ba mga nanay niyo? Yes po. Papayag ba yung gagamitin niyo ang pangalan nanay niyo rin sa walang kabuluhan? Kung naglalakad kayo dito, biglang nadapa, walang kamalay-malay, biglang nabanggit mo ang OM, insert mother's name. Okay lang ba yung expression lang kahit wala siya dito? Hindi po eh. Bakit hindi? Kasi po parang pag ako po magumamon, parang wala pong karespetuhan po yung ganun. So, pero minsan po talaga is, hindi po natin naiiwasan, pero minsan po is, alam na po natin sa sarili natin na mali po yun. Exactly. Kasi kaya hindi nyo kayang gawin yan. Kasi mahal nyo talaga ang mga loved ones nyo. At hindi talaga normal na gamitin ang pangalan ng kahit sinong tao sa walang kabuluhan. Sana nga din, ganyan din yan sana sa Panginoon. Imagine mo, ganda-ganda nitong tanawin na to, itong lugar na to. Tapos bigyan mo mumurahin ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. Ang tawag kasi doon ay blasphemy or pambabastos. Or kahit sabihin natin hindi kayo magsalita niyan, naririnig nyo na sa paligid yan. Ginagawang normalized na. So to, dapat talaga tayo ma-offend dyan dahil imagine mo, pangalan ng Panginoon yan, sagradong pangalan yan, hindi yung basta mo na lang gagamitin sa walang kabuluhan. Pero unfortunately, dahil sa society natin, ginagawang normal. Kaya nga lang, may mga tao talagang guilty dito. Linawin ko po sa inyo, hindi ko yung sinisiraan, hindi ko inuhusgahan, hindi ko ino-offend. Kasi yung tanong na yan ay tanong po ng lahat sa atin. Sa tingin nyo kaya halimbawa, kunwari tayo po mamamatay for example, at haharap tayo sa tinatawag na judgment day sa Panginoon. Sa tingin nyo kaya, kayo ba'y guilty sa nagawa yung kasalanan or inosente kayong tao? For me po, guilty po ako kasi po, hindi naman po lahat ng tao is perfecto. So, syempre po, sa buong buhay ko po, nakakagawa din naman po ako ng kasalanan. So, pag umabot po sa point na nandun na po ako po mismo ang magsasabi ng mga kasalanan ko, magsasorry po ako, at guilty po talaga. Ikaw? Yes. For me po is, guilty po sa ngayon, pero habang tumatagal po is, dun po natin mas nalalaman or nakikilala yung mga dapat at hindi dapat na ginagawa. So, sa ngayon po is, masasabi kong guilty ako sa mga bagay na nagawa ko sa past. Pero, in the future po, baka doon natin masasabi na hindi na guilty. Okay, pero sa tingin nyo, saan kayo pupunta kunwari pag kayo namatay for example? Sa langit ba kayo pupunta o sa impyerno? Tanong lamang po. For me po is, hindi po ako pupunta sa impyerno. Pupunta po ako sa langit kasi kilala ko po yung sarili ko. Kilala ko po or kinikilala ko po yung mga taong pakikisamahan ko kasi minsan nasa mga taong pakikisamahan mo din po yung mga magagawa mong mali. So, sa sarili ko po, kilala ko po yung sarili ko. So, for me po is, hindi po ako pupunta sa impyerno po kasi alam ko po yung mga tama at mali when it comes sa mga bagay-bagay. Ikaw naman. Akin po, confident po ako na sa langit po ako mapupunta. Kasi po, nung bata pa po kasi, nung bata po kasi ako is, hindi po talaga ako naniniwala kay God. Like, parang,
wala pong evidence na gano'n. Since bata pa nga lang po ako nun. Pero nung hanggang tumatanda na po ako, which is age po na ganito, is parang na-realize ko na, ay, kasama po pala kita. Kasama niyo po pala ako nung umpisa pa lang. So, yun po, nagbasa-basa po ako. Tapos, nung mga time po na nag-iisa po ako, nararamdaman ko po na lagi po siyang nandyan, lagi po siyang gumagabay, hanggang sa na-realize ko na, ay, okay, kaya gets na gets ko na yung ibang tao na real po si God, ganun-ganun. Oh, pero kasi kunwari, halimbawa bigyan natin ng simpleng senaryo, no? Kunwari may isang kriminal. Halimbawa, siya ay nagnakaw siya ng pera sa bangko. Nahuli siya ng mga pulis at ito po ang sasabihin niya sa judge. Judge, aminado po, guilty po ako sa nagawa kong kasalanan. Pero baka naman po hindi ako sa kulong pupunta. O mali po ang ginawa ko po, pero nare-realize ko naman po na ayusin ko po ito lahat-lahat. Baka naman po hindi na sa kulong pupunta. Pero sasabihin pa rin kasi ng judge, oo, kailangan mo magbago sa tama, kailangan kang patawarin, pero at the end of the day, pag may nagawa siyang isang kasalanan o isang krimen, may consequences, so kailangan niyang pagbayaran, kailan talaga siyang itapon sa kulungan. Tama po ba? For me po, depende po. Kasi po, yes po, let's say na nasabi niya po lahat, guilty po siya, pero pwede pong ipatapon po siya sa kulungan, pero siguro naman po, hindi naman po talaga totally na literal na mabubulok na po siya dyan sa kulungan. Kasi nga po, dapat po maalam po tayong magpatawad sa isang tao kahit kahit gaano pa kalaki yung kasalanan niya. Ikaw. For me po, okay po na ipatapon po siya sa kulungan kasi doon po natututo ang isang tao. So sa if i-compare po natin siya sa generation natin ngayon, parang mas natututo po ang isang tao kung pinupunta po siya sa kulungan. So at saka nakadepende po yan sa isang tao kung gusto po talaga nilang magbago. Oo, pero kasi ganito yun eh. Yan kasi sinasabi ko po kasi, parang ganyan din kasi ang sinasabi ng Bible. Sabi kasi sa Biblia, ang mga tao nagsinungaling, nagnakaw, nagtanim ng galit, hindi nirespetong magulang, at yung mga nagawang kasalanan, magaan man yan o mabigat, ginawa natin o sa isip lamang, pero sa mata ng Panginoon ay walang marating sa langit. Hindi makikita ang kaya ng Diyos kung hindi itatapon po sa nagabagang apoy o impyerno. Sa tingin nyo kaya, kayo po ba'y nag-aalala sa sasabi ng Bible na maaaring kayo pong dalawa ay sa hell na pupunta, subalit hindi lang kayong dalawa, lahat po tayo kasi may nagawa talaga tayong kasalanan sa harap ng Panginoon. Kayo po ba'y nag-aalala sa sasabi ng Biblia? For me po is yes, super nag-aalala po ako kasi sa makikita po natin ngayon, talamak na po ang mga nangyayaring krimen, kasalanan, sobrang dami po. Kaya sobrang nakakapagpaalala po talaga yun. Nakakapagpaalala rin po ng sitwasyon yung mga bagay na nagagawa rin pong krimen or kasalanan. So parang mas nagiging worse po siya if hindi po binabago. Ikaw naman. Depende pa rin po kasi dun po, natatakot din po ako at the same time, panatag po ako kasi po, so dun po sa Bible, like, lahat nga daw po tayo, ganun-ganon. So, natatakot po ako na baka anytime na pag namatay po ako is mapunta po ako doon. Pero panatag din po ako dahil mabait po ang Panginoon natin. Alam ko pong kaya po niya, anuhin niya lahat. Hindi na ako naman, no? Ano man po mangyari, dapat naman talaga tayo mag-alala kasi po buhay ang pinag-uusapan natin. Oo, biglaan lang itong interview na to at nagharap lang ako ng buhay loob sa inyo, no? Pero don't get me wrong po, wala akong masamang intensyon. Ako lang po nagmamalasakit lamang bilang isang Pilipino katulad nyo, no? At para mas inyo maintindihan, tanong ko lamang, mahal mo ba ang sarili nyo? Yes po. Ikaw? Yes po. 100% sure? Yes. Yes. Mahal nyo pa rin ba ang buhay? Yes po. Yes. Tayo ba ay perfectong tao? Hindi po. No. So, lahat talaga tayo nagkakamali. Kaya lamang ito ang sinasabi kasi ng Bible. Sabi kasi sa Biblia, ang kabayaran po sa ating nagawang kasalanan ay kamatayan. O, lilinawin ko. Hindi ibig sabihin po nito na after ito pinag-usapan natin, yung mangyaring masama sa inyo, hindi po mangkukulang. Dahil ito po ang sinasabi po ng Bible. Dahil ang Bible po, siya naglikha. Yung Panginoon, siya naglikha ng buhay natin dito, at siya rin po may karapatan kung kailan niya kukuhanin ang buhay ng isang tao. Walang nakakalam talaga ang kamatayan. Hindi natin alam, ang kamatayan lang pala nasa likod mo lang. Example lang ha, hindi siya literally. Kasi kaya natin makita na ito ang reality talaga. Kaya lamang, again, magtataka kayo, kung ganun, bakit hanggang ngayon, buhay pa tayong lahat, di ba?
Bakit hanggang ngayon tahimik itong lugar na to at hindi punong-puno ng krimen, di ba? Kasi may control ang Panginoon. Yes. Yes, ang Panginoon ay mapagpatawad talaga siya, which is true, pero galit din siya sa kasalanan at mga kasalanan tulad natin. Kaya nga po mayroong justice. Kaya meron talagang hell na magbabagsak talaga sa ating lahat. Pero, may isang salita kung bakit nagbabago ang lahat-lahat. Naging salita ang mercy, M-A-R-C-Y. Ano? Mercy. Mercy? Ano sa Tagalog nun? Ah, ano ka Tagalog mo, babe? Mercy? Nagsisimula sa letter A. Teka lang, alam ko yan. Pag tinanong, nalilimutan. Mercy. Basta, At nagtatapos sa letter A. ano nga yun, babe? Mercy? Alam ko yan. Bobo. Easy. Ano, sirit na. Mercy. Mercy. Tagalog. Sige, A sige. po. Oh, A sa simula at yung last letter A din. Bigyan ko yun ng clue. Yung pangalawang letra sa gitna, magsimula kayo sa pinaka-last letter, patras. Mercy. Teka lang. Kasi bakla na black out ako. No, sirit na. Go. O, di try pa niya isipin. Mamawa. Sige pa, sige Sirit ako. na. Sige, sige. Ikaw, sirit na rin po. Para alam mo namin yung Mercy, ha? Okay, ganito. When you say sa Tagalog po, ibig sabihin ay awa. Yun. Ayun. Tatlo na. Oh, kaya nga sabi ko, simula dapat C, di ba? Atras ka lamang, no? May tanong ka lamang, kayo ba humingi ng awa sa araw-araw? Yes po. Ikaw. Yes. When you say kasi mercy o awa, yan po ay paghingi ng tulong sa Panginoon. Yan yung inamin mo kayo ay mahina, inamin mo kayo ay makasalanan, at ikaw yung humingi ka ng tulong sa Kanya. Hindi po kahinaan na humingi ng awa sa Kanya. Sa totoo, yan ang kailangan ng mga tao. Kasi imagine nyo kung walang mercy na yan, patay na talaga tayo noong pa man. Wala na kayo dyan sa ganitong estado sa buhay natin. Pero bakit hanggang ngayon buhay pa rin tayo? Yan ay dahil sa awa ng Panginoon. Kailangan natin ito kasi kung wala talaga, wala tayong pag-asa. At pag tayo humingi ng awa sa Kanya, ito na po yung tanong na magbabago sa lahat-lahat. Ano ba ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat upang hindi tayo tapon sa impyerno at tayo po ay makalispo sa judgment day? Ano ba ang ginawa ng Panginoon para hindi tayo magpahamak? Nagsakripisyo po siya. Ikaw. Nagsakripisyo po siya at ipinako sa krus sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Okay, so ganito nga, no? Tayo pong lahat ay makasalanan dito sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Tama po ba? Yes po. Ikaw. Yes po. Pero yun nga, ang ginawa po ng Panginoon Kristo, no? Binuhos po yung kanyang buhay, hindi lang po sa inyong dalawa, sa ating lahat-lahat. Yes. So siya po ay nagkatawang tao dito sa mundo na to, 2,000 years ago. Wala siyang hinangad kundi mahalin lahat ng mga tao tulad natin. Nagbahagi lang siya ng katotohanan, nagmalasakit. Pero anong ginawa sa kanya ng mga tao nun? Inakwil siya, pinatay, ipinako sa krus ng Kalbaryo. Sa anong dahilan? Wala. Nagbahagi lang siya ng katotohanan. Na sa mata ng iba, parang korupsyon na o parang karumal-dumal ang krimen. Ni walang ang ebidensyang nanlalaban sa kanya. Alam niyo kung paano siya nangyari na siya napunta sa cross? Alam niyo kung ba't nangyari doon? Dahil sa korupsyon, binaliktad ang justice. Gusto ng mga tao, palayain yung ibang tao kumpara sa Jesus. Nakita mo, bulok na talaga ang sistema ng tao dahil hindi lang po mga tao noon, tayong lahat. Dahil sa kasalanan, nabubulok talaga tayo sa ating pag-iisip, sa mga desisyon natin, kaya tayo nakagawa talaga ng mga mali. Pero noon pa man, alam na ni Jesus na kailangan niya talaga ipahamak kanyang sarili dahil alam niya na siya walang nagawang kasalanan, malinis talaga, at naging tapat siya na ibahagi ang salita ng Panginoon. Kaya nga si Jesus ay Panginoon noong pa man, kaya siya ay nabuhay sa pangatlong araw bilang hudyat na matagal na pong natalong kasalanan, matagal na pong natalo ang kasalanan at meron pong buhay na walang hanggan. Sa madaling salita po, para maligtas ang isang tao, wala yan sa mabuting gawa. Dahil ang kaligtasan po ay nasa biyaya o regalo ng Diyos. At para daw tayo maligtas, may binigay ang Panginoon na dalawang regalo po. Una, naging salita ang repentance. Yes po. Ikaw? Repentance? Oo. Ano sa Tagalog nun? May idea ka? Wala pong idea sa Tagalog. You are sure? Hindi po ako sure sa Tagalog. Okay, sa Tagalog yung ibig sabihin niyan ay pagsisisi sa kasalanan. Parang ganito lamang yan. Kunwari, kapag kayo nagkalagnat, mapunta pa kayo dito sa lugar na to. Ikaw? Hindi po. Diba? Hindi nyo ma-appreciate yan, di ba? So, pag kayo nagkasakit, gusto mo laging gumaling.
Pag kayo may nagawang kasalanan, talikuran, pagsisihan, at babaguhin ating kaisipan. Yan yung turn away from sin and change your mind. Repentance. At ang pangalawa po ay ang pananampalataya or faith kay Jesus Christ as Lord and Savior. Pag nagating dalawang bagay na yan, repentance and faith, ay pwede tayo patawarin ng Panginoon, bigyan tayo bagong puso't isipan, at higit sa lahat po, anuman ang pagsubok na pigadaan natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo na to, kundi sa Kanya lamang, at dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So, bago po umalis, meron na lang ako mabilis na tanong lamang. Sa tingin nyo kaya, nagsasabi kaya ako ng totoo sa ating napag-usapan po? For me po, yes. Nagsasabi po kayo ng totoo. Yes din po. Pag-iisipan nyo po ba ang ating napag-usapan po? Ako po, opo. Okay lang po maging honest po, no? Sana lang para at least okay lang, no? Do you think ba na-open ko ba kayo sa ating napag-usapan o hindi naman po? For me po, yes, hindi naman po. Kasi yun po yung mga normal na dapat pinag-uusapan talaga sa ating generations ngayon. Ano what's the question? Hindi din po ako na-open kasi po parang nung umano po parang realization na din po yung pumasok sa isip ko at yung mga sinasabi niyo po is tama naman po talaga. Meron ba yung Bible sa inyong mga bahay? Opo. Meron din po. Nakapagbasa ba kayo araw-araw? Yes po. Every gabi po. Okay, mabuti naman kung gano'n. Kasi parang ganito lang yun, di ba? Pag kunwari tayo nagugutom, anong gagawin nyo? Pray. Kakain. Tama. Nagugutom. Isibihin, kakain kayo araw-araw kasi kung hindi, magkakasakit tayo. Yes. Sana ganyan din po sa Bible. Sana mabasa natin lagi talaga araw-araw ang kanyang salita. Kasi yan ang love letter ng Panginoon sa ating lahat-lahat. At hindi lang para mabasa lang ang kanyang salita. May sa buhay natin, at higit sa lahat, may bahagi mo rin sa mga tao sa mahal mo sa buhay at sa ibang mga tao ang patungkol sa Panginoon. Kasi kahit yung mga yan, kailangan nilang Panginoon sa buhay nila. Kasi kung hindi, para din sila naglalakad sa isang daanan na walang poste ng ilaw. Kaya ba ipapailalakad sa madilim? Hindi po. Diba? Nakakatakot naman talaga. Pwedeng may mangyaring hindi maganda talaga sa atin. Regardless na yan sa gender na yan. Kasi pag madilim, talaga nakakatakot talaga yan, di ba? So, ganun din po yan. Ibahagi natin ang kanyang salita dahil kailangan talaga ito ng mga tao. Bilang pagkatapos po ang masamang balita, lahat po tayo guilty, lahat po tayo makasalanan, lahat talaga tayo ay sa hell mapupunta. Kasi yan ang justice ng Panginoon sa ating lahat. Pero mabuting balita ay marami naman maliligtas, hindi nga lang po lahat. Siyempre maganda po kung kayo po ay maliligtas, kung patuloy po tayong nagsisi talaga sa kasalanan, yan yung repentance, at nanampalataya or faith kay Jesus Christ as Lord and Savior. At pag nagawa tayo yung dalawang bagay na yan, pwede tayong patawarin ng Panginoon, bigyan tayong bagong puso't isipan, at higit sa lahat po, anuman ang pagsubok na pigadaan natin, mayroon pong pag-asa. Hindi sa mundo na to, kundi sa Kanya lamang, at dahil doon, mayroon pong buhay na walang hanggan. So, maraming salamat dito sa oras na to. Meron ba yung katanungan po? Wala na po. Wala naman po. So, walang katanungan po. Ako po yung papasalamat dito sa oras na to. Mag-ingat po kayo. Stay safe po sa inyo. God bless po. And stay rehydrate and stay dry na rin po kasi minsan umuulan na rin po kahit tag-init na. No? So, maraming salamat. Ingat po kayo. Thank you po. Thank you po. God bless.